Hello, everyone, and welcome to ABC All About Canada, a public service program that informs, educates, and inspires our fellow kababayans with important concerns happening in the Philippine-Canadian community. My name is Rovic Canono. I'm your host. And today, we have a very special topic. It's the 13 common reasons why your tourist or your Canadian tourist visa application is denied. And joining us as co-host is a freelancer model in the Philippines. Let's all welcome Carla May Dizon. Hello everyone, I'm Carla from the Philippines and kamusta po kayong lahat dyan, mga kababayan natin? Oo, thank you so much for joining us, Carla. Ikaw, kamusta ka naman dyan sa Pilipinas? Mainit ba? Okay naman po. Yun nga lang po, sobrang init po ng panahon ngayon dito. O, siguro gustong malaman ng mga kababayan natin, taga saan ka ba sa Philippines? Dito po sa Mandaluyong Sea. Oh, I see. All right. Okay. So, kamusta? Kamusta ang pagiging isang freelance model? Ngayon po medyo mahirap kasi hindi po laging merong events. Pero ayun po, okay naman po. Anong mga brands ba ang Yung mga brands po na nahawakan ko po, like sa mga supermarket, sa mga gasoline station, sa mall. Yan po, mhm, iba-ibang brands like cigarettes, merong liquor, mhm, yan, mga mhm. food. Yan po. Okay, that's great. Sana makapunta ka ng Canada through Sana. itong mga learnings na to. Itong ating topic ay sa pag-apply mo ng tourist visa ay ma-avoid mo at makapunta ka ng Canada. Malay mo dito ka maging isang sikat na model. Wow. Sana nga po. So siguro gusto malaman ng kababayan natin, bakit ba magandang pag-aralan ito, itong common reasons kung bakit na-deny. Siguro sasagutin ko na. By the way, dito sa Canada, ako isang licensed immigration consultant. Ano? Okay, so siguro, number one reason kung bakit magandang pag-aaralan to, para syempre ma-avoid na natin itong mga mistakes na to, di ba, Carla? Uh, Yes. yeah, number two, para mas mataas yung chances nyo of approval. Alright? Tapos, syempre, para ma-avoid natin yung meron kang refusal immigration record. Kasi alam mo, Carla, forever na yan. Pag meron kang Yeah. immigration na-deny ka ng visa, forever na Mm, yan. Kapag forever. mag-apply ka sa iba't ibang bansa ng visa, palaging tinatanong, na-deny ka na ba? So, Mm. masakit na palagi mong tinitik yung yes na box. Oo. And of course, maganda sa application natin ng tourist visa, one time na lang. Alright? Kasi pag na-deny, mag-a-apply ka ulit, sayang oras, at of course, sayang ang bayad kasi magbabayad ka ulit ng uh, Yun. filing fees, di ba? Okay, Yes. so mga kababayan, si Carla po ang magtatanong sa atin dahil siya ay mag-a-apply soon ng kanyang Canada Tourist Visa para makapunta sa napakagandang Canada. Kaya 13 reasons why your Canada Tourist Visa is denied. Sige, pasok na tayo, Carla. Okay, sige. Number one questions, Rovic. Ano po ba yung mga common reason for denial? Alright, okay. So tama, meron tayong 13 nilatag na 13 reasons na dapat i-avoid ng mga kababayan natin. Ang number one, dahil ikaw ay isang tourist, nag-a-apply ka bilang isang tourist, syempre dapat meron kang tinatawag na fund, di ba? Syempre, parang ikaw, Carla, pupunta ka ng Boracay, kailangan merong budget. Yes. Ganoon. So, number one reason, kulang yung proof of funds nung mga nag-a-apply. So, siguro gusto nilang tanongin, magkano ba ang normal na siguro, in my experience Carla, Hmm. sa isang applicant, ang ang minimum dapat meron siyang 200,000 to 250,000 pesos sa Hmm. bangko. At yan, kukuha ka ng bank statement ng mga 4 to 6 months at kasama yan sa application na meron kang consistent na money na 200 to 250,000 pesos at least. Yan yung Hmm. pinakamababa. Ngayon, kung medyo lower than that, ayan na. Kaya ka siguro madedenay. Yan ang napaka number one reason of denial. Walang masyadong pera sa bangko. Kaya mag-ipon muna.
bago mag-apply. Ayan, sige, pwede na tayong pumasok sa susunod. Okay. Number two, is there another reason po ba for denial? Yes, oo. Ang isang sabihin natin major reason, kasi alam mo, Carla, dalawa no, ang nakikita ko na palaging gustong makita ng Canada Immigration na sa application mo. Number one, meron kang proof of funds, ano? Yung una kong binanggit. Number two, yung tinatawag na home ties na babalik ka ng Pilipinas. So, ang ito na nga, itong pangalawang sasabihin ko, parang pasok siya sa proof of funds, pasok din siya sa home ties. Ano ito? Yung tinatawag na trabaho mo sa Pilipinas o kaya may negosyo ka sa Pilipinas. Kung may trabaho ka, gusto dapat maglabas ka ng work certificate or kung meron kang negosyo, maglabas ka ng business records, yung mga nakaregister sa SEC, di ba? O kaya nakaregister sa DTI. Ayan. So ito, mga reasons to. Number one, itong work mo, ito ay yung parang kung saan nanggagaling yung funds mo. And number two, ito yung reason also kung bakit ka babalik ng Pilipinas. So yun ang second. Kung wala kang work certificate at kung wala kang business, ayan, common reason of denial yan. Bakit? Kasi ba't parang wala ka nang iuwi, hindi ka na uwi ng Pilipinas eh. Oo. Ngayon, sino ang mga exempted dyan? Siyempre yung mga retired. Oo. Number two, yung mga estudyante. Oo. And number three, siguro sabihin na natin, yung walang work, walang business, pero sobrang laki ng proof of funds nila. May mga ganun eh. Di ba yung mga richie-richie sa Hmm. Pilipinas? Tagapagmana. Mga tagapagmana o mga swerting nila lang. Oo. Alright. Okay. So siguro, pwede na tayong pumasok sa third reason kung bakit nade-deny. So, Sir Rovic, ano po ba yung letter of invitation? Ayan, napakaganda na sa application natin mga kababayan, meron tayong letter of invitation. Sino nagbibigay niyan letter of invitation na yan? Ikaw ba, Carla, meron kang kilala rito sa Canada? Wala eh. Wala akong kakilala or family friends. Wala? Ako? Wala. Eh ako? Ngayon, meron na. So Sir Rovic. ngayon, oo. So yan, letter of invitation, kung meron kang kaibigan, kamag-anak, classmate, kababata, or kaibigan ng... meron ka bang kapatid? Meron po, pero Ayun. nandito din eh, sa Oh, malay Philippines. mo, yung kapatid mo may kaibigan at gusto kayong imbitahan, gagawa lang siya ng letter na Hmm. iniimbita ko si Carla May Dizon dito sa Canada sa ganitong panahon at dito siya manunuluyan sa bahay at ipapasyal ko siya sa iba't ibang tourist spots. Ayan. Kalakip ng Okay. letter niya, meron siyang ID. Mas maganda kung meron siyang proof of employment din. Ganon. Hmm. Lalakas ang iyong application kung meron kang letter of invitation. Kung Hmm. wala, medyo hindi ko naman sinasabi na made-deny ng 100% porket wala kang letter of invitation. Bakit? Yung iba talaga wala eh. Hmm. Walang letter of invitation. Pero nga, gaya ng sabi ko, bumabawi siya doon sa ibang requirement. O, wala nga siyang letter of invitation, wala siyang kilala, pero ang laki ng proof of funds niya. O kaya ang ganda na ng travel history niya. Oo, na kaya niyang magstay sa hotel kahit wala siyang kilala rito. Ayan. Oo. So ngayon may kilala ka na. Ha? Meron. Sino kilala mo? Si Sir Rovic. Basta may kilala ka, hindi kailangan ka mag-anak, pwedeng magbigay ng letter of invitation. Okay. Okay, so pwede na tayong pumasok sa number 4, common reason kung ba't nade-deny ang visa application dito sa Canada. So, ito paano pagka nagsisinungaling sa form? Alam mo, yan ang isang pangit at masama at wag na wag nilang gagawin. Yung iba ay napipilitan na magsinungaling. Paano? Wala silang letter of employment. Nagpapagawa sila. 'Di ba? Sa recto. O kaya sa kaibigan nila na ano pa, wala silang bank statement. Nagpapagawa sila ng fake. Ganyan.
wag na wag nilang gagawin yan. Paano pag nahuli, Carla? Alam mo kung ano ang parusa? Ang Ano? tawag diyan, misrepresentation. 5 years kang mababan dito sa Canada. Mm. Ah, at mahuhuli nila yan. Alright? Dahil pag nag-apply ka na today, meron ang Immigration Canada na i-review ang records mo, ang background mo ng 1 buwan up to 45 days up to 60 days. Kaya mahuhuli nila yan. In short, be truthful. Yes. Tama. Okay, so pasok na tayo sa panglima ba na common na Yes. Iba reason. na. Paano po, Rovic, kapag ka nagkamali sa pag-fill up ng form? Ayan. Application po. Oo. Good question, Carla. Yung kaninang diniscuss natin, parang intentional na hindi siya naging truthful, di ba? Itong Mm. tanong mo ngayon, ito nagkamali lang, unintentional. Kasi Yes. sa forms maraming tanong eh. Okay? Minsan, akala mo okay lang na hindi ko declare na meron akong ah, asawa, common law, or okay lang na hindi ko na-declare na meron akong ganito, ganyan, ganyan. Akala mo okay lang yun. Hindi siya okay? Oo. So, ang tawag doon ay parang nagkamali ka nga sa form, pwedeng ma-deny yun pag nag-investigate sila. Alright? So, ang tip ko dyan ay sumangguni kayo sa isang licensed immigration consultant na katulad ko at maraming Filipino-Canadian na licensed immigration consultant, mabibigyan sila ng tamang advice sa pag-fill up ng mga mahirap na forms. Mhm. Yeah, so pwede na tayong pumasok dun sa susunod na Next common mistake. question. Chine-check po ba yung criminal records? Okay, so pasok tayo dun sa number 6 na criminal record. Very important yan, Carla. Okay? Uh, Meron dun sa form na tinatanong, ikaw ba ay nagkaroon na ng criminal record, ganyan-ganyan? Uh, you have to be truthful. Kung meron kang Yes. nagkaroon ka ng kaso, dapat mo i-check ang yes. Kung wala talaga, no. Pag nag-no ka at meron kang criminal record, reason for denial yan. Alright. At kung kahit na nag-yes ka, naging honest ka, na totoong may criminal record ka, at ang criminal record mo ay mabigat, mabigat yung criminal record mo mabigat yung kaso. Okay? Pwede ka talagang ma-deny. Murder, yung mga ganyan, pwede kang Mm. ma-deny. Ano pa? Pwede na tayong ano? Maliwanag naman yun. Okay. Pag number na ano na tayo? Next question na is pang 7 na. Number 7. Okay. Paano po, Sir Rovic, kung hindi pa nakapag-travel sa ibang bansa? Okay. Good question. So, ito naman ay tinatanong to sa application, ang tawag travel history. Mm. Okay? So, uh, meron naman na approve kahit na walang travel record. Oo. Pero ito, kung meron kang travel history, nagpunta ka ng Hong Kong, Taiwan, isulat yon. Oo. Mm. Mas maganda kasi ang Hong Kong, Taiwan, o no, Hong Kong, Singapore, Bangkok, mga hindi kailangan ng visa eh. Mas Mm. maganda kung isulat mo o nakapunta ka na sa countries na merong visa like Japan, Korea, di ba? Ayan. Mm. So kung meron kang ganyang record, mas maganda. Oo. Common, nagiging ano lang naman siya, minsan nade-deny kasi para bang parang totally wala kang travel history. Okay? Tapos, kaakibat noon, wala ka nang travel history, wala ka pang masyadong funds, ganyan. So, para bang ang hina ng application mo. Oo. Mm. So, mas maganda kung meron kang travel history, lalo na doon sa mga bansa na merong visa. So, sa application mo, susulat mo yon plus kuhanan ng picture yung page ng passport na merong tatak na nagpunta ka nga sa ganung bansa. Ikaw ba?
Carla, saan mo ba gusto pumuntang bansa na aside from Oh, Canada? sa Japan and Korea. Nice, ano? Oo. Hmm. Magagandang countries, ano? Yes. Magaganda. True, oo. Kakaiba doon eh. Pag nagpunta ka ng Japan, parang ibang, totally iba eh. Oo. Parang laging taglamig. Oo, oo. True, oo. Ano ba ang lahi mo? Wala ka bang parang Korean na Wala. Pero Japanese? yung father ko, half Chinese. Oh, Hmm. that's good. All right. Okay, so pasok na tayo sa susunod na Okay, reason next. for denial. Ano po yung lack of home ties? Home ties. Okay, yung home ties, so yung home ties ay ang ibig sabihin ng home ties, yan yung reasons kung bakit ka babalik ng Pilipinas. Kaya nga home ties. So ito yung obligasyon mo sa Pilipinas o kaya mga naiwan mo na mga dapat mong gawin na compelling reasons kung bakit ka babalik. For example nga, ito yung work certificate. Ibig sabihin may work kang babalikan sa Pilipinas, yung business mo, nababalikan mo sa Pilipinas, kahit na ganong kaliit yan. Would you believe, Carla, meron ako application sa Sari-Sari Store na approve. Mm-mm. Wow. Dahil yun, kumpleto siya sa DTI. Okay? Hmm. Nakaregister siya sa munisipyo. So kahit na online selling, basta nakaregister, okay yan. Babalik at pwedeng home ties yan. Ano pa? Example ng home ties mo, meron ka anak na babalikan, may iwan kasi ikaw lang nag-apply. May asawa, for example, may iwan yung asawa, ikaw lang kasi ang magtutour. Ano pa ang mga reason? Meron kang ganyan, may career ka na ano, meron kang mga projects, future projects, pwede mo ipakita. Yan yung tinatawag na home ties. Sometimes yung iba pa nga aso, pinapakita yung picture aso kasi alam mo sa Canada, ang pet is part of the family. Parang ganon. Yeah. Oo. Yan. So yun ang tinatawag na home ties. Kung mahina ang home ties mo, wala ka na halos babalikan sa Pilipinas at mukhang sabi nung officer, oops, mukhang hindi ito babalik ng Pilipinas. Wala nang babalikan sa Pilipinas kasi walang negosyo, walang trabaho, walang anak, walang asawa. Baka hindi ito babalik. Baka ma-deny. Oo. Hmm. Alright? So maganda, isipin mong maigi kung ano yung mga home ties mo, yun ang isasama na ilalagay natin sa application. Okay. Pwede na tayong pumasok sa susunod. Next. Sir Rovic, nalalaman po ba ng Canada kung may previous refusals na po ang visa sa ibang bansa? Example, USA, sa Europe visa. True, oo. Kaya nga, yan yung iba kasi, sa pag-fill up nila ng form, may tanong, ikaw ba na-deny? Oo, niyalagay ng iba. No, iniisip nila, hindi naman malalaman. Malalaman Hmm. po yan. Okay, malalaman. Ang tanong, porket ba na-deny ka sa Korea, na-deny ka sa Japan, ay madi-deny ka sa Canada? Hindi naman. Case-to-case basis. Pero makikita ng lalo na sa US, pag na-deny ka, makikita ng Canada yung mga denials mo. Bubuksan siguro nila yung records kung bakit ka na-deny. Okay? Siguro kung ang mga records mo for denial, nagsinungaling ka, ayan, siguro sabi ng Canada, nako, busisiin natin yung records nito. Nagsinungaling ang findings dito sa US, visa denial. Ayan. Makikita ba? Yun ang tanong mo? Yes. Oo. Pwede bang maging reason yan for denial? Yes. Pwede bang kahit na na-deny ka na sa ibang bansa, ma-approve ka pa rin sa Canada? Pwede ka pa rin ma-approve. Yun ang kagandahang ano. Dito nga na-deny ka sa una na nag-apply ka, yung visa mo, improve mo lang yung reasons for denial mo, mag-apply ka ulit, Hmm. Carla, pwede kang ma-approve. No chance. Oo, may chance. Try and Okay. try. Yes. Yes. Ano pa? Okay, next question. Paano, Sir Rovic, kung may mga medical concerns? Ayan, oo. Masasabi natin na ang medical concern pwedeng reason for denial, pwedeng hindi. In short, depende sa sakit mo. Kung Hmm. sakit, merong kabang kilala na may high blood, Carla? Mayroon po. Oo.
yun, hindi naman masyadong ano yun. Hindi naman masyadong reason yun kasi marami naman may high blood na nagbibiyahe. Pero medical yun, di ba? Ano yung Yes. mga bawal? Oo, siguro kung meron kang nakakahawang sakit. Mm. Ayan, so pwedeng reason yon for denial. Oo, yes. Ngayon, in short, alam naman ng tao kung meron siyang sakit na mabigat, you have to declare it. Oo, kasi mahirap magkasakit dito sa Canada, mahal. Di ba? Yes, tama. Yan. Okay. Sige, pasok na tayo sa iba pang rason. Okay, next. Kung nag-overstay po ba or na-deport sa ibang bansa, nalalaman po ba ng Canada? Oh, oo. Katulad ng visa Mm. denial, kapag Okay. ikaw ay nag-overstay, yung iba kasi mga Pilipino, di ba? Ang tawag TN. Mm. Oo, Mm. nag-overstay sa ibang bansa. Okay, nagtrabaho ng walang work permit na huli, Mm. di ba? Na-deport, meron nga tinatawag A2A, ano, yung lumapag sa airport, binalik ka agad sa Pilipinas. A2A ang tawag ng airport to airport. Oo. Nalalaman Mm. yan. Oo. Kaya kailangan Oh. i-declare mo lahat yan. So, pwede bang maging reason yan for denial? Ang tawag dyan parang negative immigration record? Pwede. In short, payo natin sa mga kababayan natin, Carla, habang maaga pa lang sa kanilang travel history, behave. Di ba? Pag Yes. binigyan ka, dito kasi sa Canada, Carla, pag ikaw ay magiging turista, alam mo ba yung passport mo, hindi natatatakan yan na dumating ka ng, anong date na dyan? April, Yung ano po, 22 na po. April 22. So, pag dumating ka, April 22, wala nang tatak. Hindi na ini-stamp. Mm. Mm. Automatic yon 6 months ka dito sa Canada as tourist. Okay? Mm. So, kung ikaw ay nagstay ng 7 months, overstaying na yon. Bad Okay. record yan. Sa ibang bansa, pag ginawa mo yan, bad record, malalaman at malalaman ng Canada. Malang. It could be a reason for denial. Okay. Sige, next question tayo. Okay. No problem. Ano pa po ba yung isang common reason for denial? Very common. Oo, Carla, yung Mm. tinatawag Very. na, yeah, oo, very common. Yung tinatawag na parang yung intention mo ay parang inconsistent. Mm-mm. Mm. Kailan nagiging inconsistent? Kapag, kasi alam mo, pag nag-apply ka, Carla, meron kang mga forms na fill upan Mm. at meron kang mga documents na isasubmit. Mm. Okay? Baka yung documents mo at saka yung mga sinagot mo sa forms, hindi siya consistent na ikaw ay isang turista. Oo. Mm. Maraming nag-training ang mga immigration officers kung paano ma-detect yan. Baka nga yun, wala kang proof of funds. Paano ka, tapos ang nilagay mo na mag-stay ka rito 6 months. Meron ganun Paano ka lang mabubuhay dito 6 months kung ang pondo mo konti? So parang inconsistent. Ganon. So ang tawag doon, parang yung intention mo is inconsistent, ikaw ay made-deny. Kaya nga, payo palagi, kumuha kayo ng isang licensed immigration consultant kasi mabibigyan kayo ng tamang advice sa pag-fill up ng form. Okay. Ngayon, papasok na siguro tayo doon sa last. Okay, last question, Sir Rovic. Hmm. Paano po kung lahat na ng kamag-anak nasa Canada na lahat? Alam mo, Ikaw na lang yung hindi. oo, alam mo, oo, oo. Ano yan? Kung meron tinatawag na ang weak na ng ties mo sa Philippines, okay, na pwede kang, kumbaga, wala ka nang babalikan sa Pilipinas dahil weak yung ties mo, ang kabaligtaran naman yan, sobrang strong naman ang ties mo sa Canada, Mm. Carla. So for example, yun na nga, ikaw na lang ilan kayo magkapatid? Tatlo. Tatlo, for example, tatlo. For example lang naman ikaw. Yung dalawang kapatid mo nasa Canada na. Yung parents mo nasa Canada na. May boyfriend ka pa, kunwari sa Canada. For example lang naman, ano? Dineclare mo yon for example. Pero yung boyfriend, hindi naman tinatanong kung may boyfriend ka. Pero for example, yung family mo nandito na lahat at ikaw na nga lang ang nandyan, lumalabas, you have a very strong ties na sa Canada, baka sabihin ng immigration, naku, hindi na ito babalik. Kasi nandito na yung buong pamilya.
Ayun. Pwede siyang reason. Pwede hindi ko sinasabing ano siya, hard na reason. Pwede siyang maging reason. Okay? Lalo na kung wala ka pang trabaho sa Philippines, ganyan, di ba? Tapos Mm. wala kang business, ganyan. Tapos wala kang pag-aaring property sa Philippines. Yung tipong wala ka ng rason para bumalik. Tapos strong pa yung ties mo ng Canada, bigger, higher chance na ma-deny ka. Ayan. So, Mm. basically, yun na yan. These are the common reasons, Carla, kung bakit na-deny ang inyong tourist visa application. Uh, Sana ma-review nila itong ating nasabi para sa Mm. kanilang pag-apply ay ma-avoid nila ito. Yes. Ikaw ba, Carla, may planong pumunta nga ng Canada? Meron din naman po. Sana nga, napakaganda Canada, ng... Japan, or O kahit na wala kang kilalang nag-aral dito. Kasi uso rito wala ngayon ng po eh. mga nag-aaral. Hmm, Yeah. wala. Yung mga nag-aaral dito nagiging PR after a while. Sana makapunta ka dito. Sana nga. Oo. Okay. Ano pa ba? Baka may tanong ka pa, Carla. Wala naman na po. Nasagot naman na po lahat. So siguro, syempre, background lang. Kailangan syempre ng passport. At ang filing fees ay $100, Canadian dollars. At merong biometrics fee na $85. So 100 plus 85 per head. Yung biometrics, yan yung pupunta ka sa isang accredited agency ng Canada, which is VFA, at doon ka kukuhanan ng picture at saka ng fingerprints. Ang duration lang naman, pag in-apply yung visa, mga 30 to 45 days, meron ng decision yan. So, ready your documents. Carla, i-ready mo na ang iyong work certificate. Kung meron kang business, ay i-register mo na siya. Okay? Para makapag-apply na tayo ng visa mo. Yes. We will be very happy to help you. Thank you po. So, anong next projects mo dyan sa Philippines bilang isang freelance model? Yung sa nicotine products. Ganon. Oo, yung para Yeah. hindi masyado magsigarilyo. Yes. Oo. Yung mga kasi summer dyan Meron bang mga photoshoot sa mga magagandang resorts? May mga ganon? Wala po masyadong mga Mm-hmm. photoshoots events. So more on product endorsements ka, parang Yes ganon. po, product. Hindi yung sa fashion, iba yata yung fashion shows no? Iba po yun, totally model na talaga na ano. Talaga? Nga pala, Yes. baka gusto malaman ng mga kababayan natin, paano ka napunta sa pagiging isang model? Yun po, ano lang po, sa Facebook. Nakikita ko lang po yung iba kong friends. Then nag-try po ako. Nag-start po ako sa malilit na TF po, like sa mga pasampling ng product, foods, ganun. Kung sakaling Hanggang sa kung sakaling meron tayong nakikinig ngayon at biglang meron silang kailangan ng endorser, sa kanila makukontak kung sakasakali. Ito, sa Facebook ko pa, yung name ko lang po, Carla May Dizon. Carla May Dizon. All right. Okay. So, yeah. So, thank you so much, Carla May Dizon, for joining us as co-host. I'll see you in Canada. Nasa Vancouver ako. All right. Yes. See you soon po. See you soon also. Okay. So, para sa inyong mga katanungan, mga kababayan, sa pagkuha nyo ng tourist visa, pwede nyo po akong kontakin bilang isang regulated Canadian immigration consultant. At ang email ko po ay rgc_canada@yahoo.com. Okay. Once again, thank you, Carla. Thank you po. All right. And that's a wrap, mga kababayan. Thank you for watching ABC All About Canada, a public service program that informs, educates, and inspires our fellow kababayans like Carla May Dizon na pumunta rito sa Canada as a tourist and see the beauty of Canada. Once again, my name is Rovit Canono. I'm your host. I'll see you again. Thank you for watching.